Yung ito, yung nag-viral na to na video na to. Since bata pa ako, 3 times ko na ding inattempt na, alam niyo yung ginagawa ko. Pag umaabot ako sa ganito, pag example, yung ginagawa ko yung best ko, lahat ng utos sa akin ginagawa ko, sinusubrahan ko para, alam mo yun, hindi ako mapalo, yung ganun ba? Yung ganun. Pero may mga time na napapagalitan pa rin ako, lalo na pag sa maraming tao. Naku, grabe yung ano ko nun. Tapos alam nyo ginagawa ko, inuutusan ko yung kapatid ko. Natakpan yung mukha ko ng unan, upuan nila 2. 3 times ko yung ginagawa, day. Pero alam mo yung pag hindi na ako makahinga talaga, pinapaalis ko din sila. Maniwala kayo sa hindi, bata pa lang ako talagang, alam niyo yun, yung nawala na yung mama ko, parang wala na akong kakampi. Tapos that time, ano kami talaga, nagsisimba kami Christian. Tapos yung, maniwala kayo sa hindi, yung kinakausap ko lang talaga si Lord. Kaya ngayon, mas ano nga ako dati, nung bata pa ako, umiiyak ako niyan na. Kasi sinasanay naman kami ng lola ko na magdasal. Oo. Alam niyo yung may mga sign? May mga sign ako, kinakausap ko si Lord. One time ngayon, hindi ko makalimutan. Ano siya, day? Exam ata namin, hindi ko na matandaan kung anong grade ako noon. Tapos, exam namin, hindi pwede na hindi ako makapasok. Inaapoy ako ng lagnat. Alam mo yun, grabe yung pagdadasal ko, kinakausap ko si Lord na sana bukas naging okay ako para makapasok ako. Alam nyo, nung bata ako, sobrang mahiyain ko, pero pag nagpa-promise, parang kinakausap ko si Lord noon, nagpa-promise ako na pag pagalingin mo ako, magbibigay ako ng testimony. Ganyan. Alam niyo yung boses ko, magsha-shaking pa ako niyan. Ginagawa ko talagang, nagte-testimony ako. Yun, ganun ako kaano dati. Si Lord lang talaga yung ano ko no dati. Alam niyo yun? Alam mo yun? Lumaki ako na parang sarili ko lang. Wala akong kakampi. Si Lord talaga. Kahit nung nasa Hong Kong ako dahil, alam yan na mga ka-church ko noon sa GIL. Grabe talaga ako pag nagsimba ako. Iyakin talaga ako kasi nararamdaman ko talaga si Lord sa buhay ko. May mga time din doon na alam niyo yung word na anxiety, hindi ko pa alam. That time nung napunta ako sa Hong Kong. Yung alam mo yun, sobrang yung mga nararanasan ko doon. Kung iba lang hindi kakayanin. Piruin mo yung, na-share ko na nga to last time. Yung sobrang stress ka na sa loob ng bahay ng amo mo, tapos ayaw ka nila pa-de-open, or kumbaga sasabog ka na, kumbaga ganun. Pero yung, alam mo yung, gumawa talaga sila ng paraan na hindi ka mag-day off, bayaran ka lang nila, magstay ka lang sa room, pero wala kang pagkain in whole day, dahil maano mo yung ma-question mo, tapos alam mo yun, napakasakit. Grabe yung anxiety na yun. Hindi ko alam ang anxiety na word. Nung pinadoktor ako, kasi di ba maghapon wala akong kain that time, kinabukasan ang sakit ng ulo ko. Alam mo yung pakiramdam pala na gusto mong tumulog, pero grabe, tumatambling-tambling yung utak mo dahil tapos ang dami mong iniisip sa pinasa, sa work mo. Hindi mo maintindihan talaga. Tapos, alam mo yun, that time, pinakonsulta talaga nila ako kasi ang sakit ng ulo ko. Yun nga, ang finding sa akin, anxiety. Tapos may tinitig ako that time na gamot. Then, yung naikwento ko nga na, pinabawalan nila ako lumabas. Tapos,
inutusan ako maglinis sa bahay ng magulang niya. So, dagdag siya sa, bakit ganun? Parang ganyan. Tapos, may mga time na, nung second contract ko na sa kanila, may church na akong nakita, which is yung GIL, nung nalipat kami sa Polam area. Talagang, that time din, alam niyo yung dati, yung uso sa Hong Kong, laging may nagpapaganyan sa Hong Kong na mga DH. Naalala niyo ba yung nag-viral na babae na single mom din siya, na mahilig siya mag-passion? Doon ako nag-stop. Doon ako, alam niyo yun, yung asawa ko kasi dati, stress ako. Kasi ganito, ganyan. Ini-stop ko siya pero never talaga siya nakikinig. So, alam mo yung dumating yung point na gusto ko magganyan, pinapakita ko sa kanya para makinig lang siya. Pero that time na inattempt ko yung ganun, yung isang Pinay na DH dyan sa Hong Kong, day, nagganyan talaga siya, day. Nung pag nabalitaan ko yun siya, day, na Sabado that time, hindi ko talaga makalimutan to. Sabado that time nag-attempt ako, kinabukasan, di ba, kinabukasan mag off. Pagkalunis, nabalitaan ko, Sabado niya ginawa. Sabi ko, hala. Yun yung time din na nag-attempt talaga ako ng ganyan. So, doon ako na alam niyo yun, kinakausap ko lagi si Lord pag nagsisimba ako. Alam talaga yan ng mga taga-church na grabe. Talaga na, guys, tapos iyakin talaga ako sa church. Sabi ko sa inyo, kaya pag mga ganitong sitwasyon, nasa moment kayo ng depression, yung wala kasi makakaintindi sa'yo, day. Walang makakaintindi kundi si Lord lang. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ang ginawa ko noon, sinabihan ko yung asawa ko, ini-stop ko kasi siya mag-inom. Ganyan, kasi doon nagsisimula yung pambababae, yung mga ganyan. Hindi siya nakikinig. Tapos syempre magkasakit pag laging nag-iinom, di ba? So ang sabi ko na lang sa asawa ko noon, patibyanan ko, sinabihan ko. Kasi naaapektuhan din yung anak ko eh. Kasi alam niyang binabawalan ko yung papa niya. Tapos nakikita niya, umiinom na naman. Siya unang nagre-react, mama. Siya unang, papa, magagalit si mama. Parang naaapektuhan yung anak ko. Iniisip ko din yung anak ko. Parang nauunang ma-stress kasi siya yung nakakakita doon. Tapos ako yung nagbabawal, mga ganyan ba. So that time, binago ko yung utak ko. Sinabihan ko yung asawa, magkasakit ka, wala akong panggasto sa'yo, wala akong panglibing na lang diretso. Doon binago ko, hindi ko pinukus sa kanya yung utak ko, binago ko yung mindset ko, kasi na-realize ko that time, hala, na that day din gusto kong ganun. Tapos siya natuloy, ako hindi. Kasi alam nyo, di ba pinapakita ko na nagaganyan ako sa asawa ko, ayun, gumagano naman sa camera. Si useless lang. Di ba? So, pasalamat ako kay Lord. Kaya, alam yan ng mga taga-GIL talaga, grabe ako pag umiyak. Oo, kasi nakukunik ko sa, yung buhay ko talaga mula bata pa ako, mula nung nawala si mama ko. Grabe, kay Lord lang talaga ako laging nakikiusap. Kaya, alam mo yung pakiramdam na walang nakakaintindi sa'yo. Lalo na pag inatake ka ng anxiety, Diyos ko. Buti nga ako, pasalamat ako na i-survive ko. Kaya pag dumaranas kayo ng mga ganito, Lord, lapit talaga kayo kay Lord kasi siya lang yung makakaunawa sa inyo. Simba. Kasi kahit asawa mo, pamilya mo, iniisip nila. Lalo na pag malayo ka sa pamilya, iniisip nila nag-iinarte ka lang, ganyan. Pero kahit ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. Ano ba yung pinaglalaban ng utak mo?